Isiniling ng mismong anak ni Senator Robert Kennedy kay Senador Tito Soto ang kanyang paghingi ng tawad kaugnay ng kinopya umanong talumpati ni Soto mula sa yumaong politiko ng Amerika. Pero ang giit naman ni Soto, wala siyang nakikitang dahilan para siya ay magsuri. Nakatutok si Jam Sisante. Ang kontrobersyal na talumpati ni Senador Tito Soto noong September 5 laban sa pagpapasa ng Reproductive Health Bill, inalmahan ng mismong anak ng Amerikanong civil rights activist at Senador Robert Kennedy. Sa liham na nakarating sa GMA News Online, sinabi ni Kerry Kennedy na malinaw daw na plagiarism ang ginawa ni Soto. Kahit raw sabihin pa ni Soto na kanya ang mga kataga dahil isinalin niya ito sa Filipino mula sa Ingles, wala raw itong ethical merit. Ang sulat ni Kennedy, ididikit sa reklamong ihahain ng mga kritiko ni Soto sa Senate Ethics Committee bukas sa pamumuno ng ilang profesor mula sa University of the Philippines, Ateneo de Manila University at De La Salle University. Isipin natin na senador ito, dapat siya ay maging huwaran. Hindi lang ng kabataan, kung hindi ng buong taong bayan. Kaya ang amin rin, kung ang isang taong ganitong kataas ay makakalusot sa isang bagay na hindi namin papayagang makalusot sa ordinaryong mamamayan, madadagdagan pa ang problema dahil pang-aabuso na ng kapangyarihan nito. Aminado ang grupo na maka-RH bill sila pero hindi raw pro o anti-RH ang issue dito. Ididikit din sa reklamo ang pahayag ng 3 US bloggers na pinagkopyahan daw ni Soto ng material para sa ilang bahagi ng kanyang mga talumpati laban sa RH bill. Inadyok ni Kerry Kennedy si Soto na humingi ng paumanhin para sa umano'y pagnanakaw niya ng intellectual property ni Robert Kennedy at ng intellectual property ng iba pang kanya umanong na plagiarize. Pero si Soto, wala daw nakikitang dahilan para humingi ng tawad. Hindi rin daw magbibigay si Soto ng reaksyon sa sulat ni Kennedy o sa ihahaing reklamo hanggat wala siyang nakukuhang opisyal na kopya. Huh? For what? Hanggat walang official, don't say a word because anong re-reactan mo? Eh baka invento lang yan ng mga aficionado ron, na mga professional sa manipulator sa internet. Ay matagal na. Matagal na. In my first speech pa lang. Rehash. Ano ba? Pinag-usapan na natin noong September yan. Kayo naman, oh, you're being manipulated. Tinanong siya kung sino ang umano'y nagmamaniobra para sirain ang kanyang pangalan. When we have the complete evidence, I'll let you know. Sinuportahan naman ni Senate President Juan Ponce Enrile si Soto. Tinagalog ko raw yung speech ni Kennedy. Sabi ko, mabuti nga, tinagalog mo si Kennedy, tatagalogin ko rin si Socrates. Sabi pa ni Enrile, hindi raw pwede papanagutin ng isang mababatas para sa sinabi nito sa isang talumpati o debate sa loob ng Kongreso at ito ay nakasaad sa mismong saligang batas. It's not a question of arrogance of power. That's the immunity granted by the people. If you really respect the Constitution, then enforce that rule. Siniguro naman ni Senate Ethics Committee Chairman Alan Peter Cayetano na magiging patas ng kanyang komite sa pagdinig sa ihahaing reklamo laban kay Soto. I can assure everyone of a fair hearing and dealing with all of these issues. On one hand, the Senate has to show that wala tayong kinikilingan at we're not above the law. On the other hand, we're a collegial body. So we have to balance the Ethics Committee with the schedule of all other hearings. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.